Pakinggan po nyo ang sinasabi nitong kilalang abogado si Attorney Jennifer Arlene Reyes. Isa ho sa mga trial lawyer ito. Pagkatapos nga po na nagkasunod-sunod ang mga testigo ng mga taga-usig sa impeachment trial laban kay Sara Duterte. Especially yung pong sinabi ni Gina Acosta na kanyang ulit-ulit na sinabing si Sara Duterte ang nag-utos sa kanya kung saan dadalhin ng pera at pag-withdraw ng pera. Ito po ang naging pananaw, observation ng isang legal o isang abogado na eksperto tungkol sa ganitong mga kaso dahil ito ay trial lawyer. Yes, by although belatedly, it is quite, a mere afterthought, in my humble opinion, kung makakapag-produce sila ng mga opisyal na resibo or makakapag-produce sila ng kanilang mga sariling testigo na nagsasabi na talaga namang sa tamang purpose na punta or naaayon sa Joint Circular 2015-01 ang pag-spend ng naturang confidential funds. Kasi po, para malinawan yung mga kababayan natin, no? When it comes to confidential funds, kahit ginamit mo pa yan for another public purpose, mali pa rin yun. Kasi po nakalagay mismo sa naturang joint circular under section 6.1 na kailangan ay gamitin mo lamang ang mga confidential funds in accordance with the specified legal purposes na nakalagay din mismo, naka-enumerate po yan ang mga eksaktong purpose kung saan mo lamang pwedeng gamitin. So, ayun, napakalinaw. Hindi pwedeng lamsam, hindi pwedeng ibinigay mo lang, bahala na kung sinong gagamit at saan gagamitin. Sinasabi ni Attorney Jennifer Lopez, specific dahil people's money, dahil pera ng bayan, kung saan gagamitin kahit intelligence pan pa yan. Hindi ibig sabihin para sa intelligence pan, itatago rin kung saan ginamit. Hindi daw pwede. Kailangan ipakita. At kung hindi nga niya ito magagawa ng depensa, abay matindi ho yung sinabi ng Acosta. At maaaring sabihin pa ng ibang susunod na mga testigo na may kaugnayan sa pera, lalo na yung pagharap susunod na ilang araw o pagkakataon ni Edward Pajarda na siya rin ho yung nag-withdraw ng pera at ganyan din ang operation. So, hindi pala katanggap-tanggap na basta winidraw yung pera dahil sa utos ng Vice President, tapos ibinigay lang ni Acosta kay Colonel Lachica dahil sa utos ng Vice President, tapos gano'n na lang. Tapos gagawa ng report kung saan ginamit nang hindi malinaw. Dapat daw may resibong totoo. Kung ibinili ng medicine, may resibo. Kung ibinili ng grocery, may resibo. Kung mayroong operation tungkol sa insurgency, kung ano man, dapat mayroong malinaw na basihan na ginamit talaga doon. Hindi pwedeng parang general statement, nagamit namin doon, yun na yun. Nakaw. Dalawang problema rito. Pwedeng ma-impeach si Sara pag hindi ho yan na-justify ng kanyang tagapagtanggol o defense team. Or pag dumating sa husgado, sa korte, dahil definitely aabot sa korte yan. Plunder, corruption, malversation of public fund, non-bailable offense yan. At hindi lang Vice President ang pwedeng kasuhan yan. Pati itong Acosta, Lachica at lahat-lahat na ho na posibleng nasa likod nitong paggamit ng perang ito na mali. Sa ngayon, mali ang pamamaraan. Maliban na kung paano i-justify ito ng depensa sa tamang oras at panahon. Pinakamahirap, hindi ho ito pananakot, maging warning sa mga nasa gobyerno at gustong pumasok sa gobyerno. Pinakamahirap gumastos ng pera ng bayan dahil yan po'y kailangan ay may resibo at tamang paggastos. Pag hindi, sasabit at sasabit. Kasi yung General Appropriation Act o yung National Budget every year, itemize po ang pinagagamit. Itemize yan sa paggagamitan. Pag sinabing sa intelligence operation, dapat ma-justify sa intelligence operation. Pag confidential fund, dapat identify rin kung paano naging confidential. Hindi pwedeng pambili ng grocery yan. Hindi pwedeng pangbigay sa mga vlogger nila. Baka napunta sa mga vlogger nila, kaya yung mga vlogger nila tahol ng tahol. Lahat ng banat sa gobyerno, kaliwat kanan, pabor sa mga Duterte. Baka kasama sa nakinabang sila dyan.
Kaya kayo mga vlogger, kung kayo tumanggap ng pera galing sa Vice President, malamang kasama kayo dyan. Pag itinuro ni Sara Duterte, napunta sa mga vlogger ito, napunta ito sa mga tagapagtanggol nila, pati kayo makakasuhan. Kaya ang pinakamaganda rito, aminin ni Sara Duterte kung saan niya ginamit. Wala na siya dapat pagtapang dito. Kung ito'y ginamit, propaganda ng kailang pamilya, sa paggamit ng social media at mga vloggers, paggamit sa mga rally, itong perang ito, o kung saan mang ginamit na illegal at mali, aminin mo na. Kasi ikaw ang maiipit yan at yung mga tao mo. Sa ngayon nga, ang aking observation, kawawa ang kanyang mga tauhan. Maiipit dito. Katulad itong si Ratcheka, hindi ito makakawala. Wala itong pagiging problema sa impeachment trial kasi hindi naman siya impeachable official. Pag ipinal ang kaso sa korte, Sandigang Bayan, pasok yan sa plunder. Kasi 125 million, 500 million, 112.5 million, 612.5 million ang pinag-uusapan dito. Ang plunder law sa Republic Act 7080, 50 million lang pasok na sa plunder, non-bailable offense. Daan-daang milyon ito. Wow! Para din sa flood control program. Iba kaya ang daming kinasuhan ng plunder kasi pasok sa plunder law yung daan-daang milyon at bilyon sa flood control project. So magkaiba yun. Tuloy ang kaso. After trial, papunta sa korte ang kaso. Actually ngayon pa lang pwede na silang kasuhan eh. Kasi pwede hong pagsabayan ang mga kaso. Ang Vice President, ulitin ko, walang immunity. Siya ay under trial, pero kung kakasuhan niya sa korte, pwede rin po. Ngayon, may kaso na siya, grave threat, iba yun. Pero pwede siyang kasuhan ng plunder, malversation of public fund, at graft and corruption. Kasama yung kanyang mga tauhan. At yung pagpapail ng kaso, kahit sinong Pilipino pwede mag-file ng kaso bilang complainant. Kasi peoples of the Philippines, ang complainant yan, pag pera ng bayan, for your information, ganun po yan. Akala ba nyo, gobyerno ang magiging complainant dito? Hindi. Ang gobyerno ang magpapail ng kaso, ang complainant, peoples of the Philippines. Ngayon, kung mayroong individual, grupo o sektor na magpapail ng kaso, mas maganda. Halimbawa, civil society group, marginalized sector, or kung ano man sektor dyan magpapail ng kasong plunder, pwede po yan. Kahit ngayon, o kahit after trial. Kasi nga po, walang immunity ang Vice President. Ang mga kasapakat sa perang ito, hindi naman ho impeachable official, kaya wala silang problema ngayon. Pero pag kinasuhan sa korte, sama-sama sila. Hindi ito pananakot. Yan po ay base sa batas. Republic Act 7080, Plunder Law, Anti-Graft and Corrupt Practices Act, under the law yan. Malversation of public fund, kasama yan, lahat yan. Ganun pong katindi. Papunta ng Sandigan ng Ombudsman yan, papunta ng Sandigan Bayan. Kaya mahaba pa ito. Akala ba nyo pagkatapos ng trial, tahimik na? Hindi po. Sa korte naman pupunta yan. Di ba? Dahil ang pananagutan ay hanggang sa dulo yan. Kaya maging maingat, huwag maglustay ng pera ng mamamayan. Kasi pag hinabol kayo, kahit saan kayo magpunta, meron kayong pananagutan. Yung mga ayaw maniwala dyan, mga Duterte lang, saradong isip na mga yan eh. Pero yung nakakaintindi mga Pilipino at mga nanonood, nakikinig sa atin sa buong mundo, ito yung tamang impormasyon, walang fake news dito. Kahit kayo, pwedeng maging complainant sa kahit sinong government official pag sinasangkot sa korupsyon. Yan ay parte ng rule of law at due process. Please like, share, subscribe, and follow.